Kapag registered po natin, papakita ko po sa inyo mamaya. So, dito nakalagay is unregistered po. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano kabilis mag-register dito ng ating mga Globe at TM SIM cards. So, yung mga asterisk red po, yung mga red po sa taas, mandatory or required po yan na fill upan. Nakalagay na registration submitted. Ayan. So, within the 24 hours, ma-validate na po nila yung ating registration po. Registered na po siya. O, diba? So, hindi ko na nag-antay ng 24 hours. So, yun. Registered na po ako. O, diba? So, ganun lang kadali. So, hello kaibigan. Ayan, welcome back to my channel. Welcome back kaibigan. Ayan, so in this video, tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba mag-register ng ating mga TM SIM card na gamit po yung ID na National ID, okay? So, kung ikaw ay mayroon ka National ID at hindi mo alam kung paano nga ba mag-register gamit yon, ay itong video to ay para sa iyo, okay? So, yan po yung tuturo ko sa inyo ngayon kung paano nga ba i-register yung ating mga TM SIM card gamit yung ating mga National ID. Grabe. So, yun. So, katulad nito, ayan. So, yan yung National ID and yan na, tuturo ko na sa inyo. Okay, so, station at kung gusto mo itong video na to, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung natulungan ko dito sa video natin ngayon. So, ito na kaibigan. Susumulan ko na. So, ito na. So, dito kaibigan, ayan. So, dito lang po tayo. Open lang po natin ang ating Globe One app account. So, nagtatanong po kayo kung bakit dito ako sa Globe One app account nag-register ng aking TM dahil mas madali kasi dito at alam nyo na walang kuskus balongos. Ayan. So dito, kapag registered po natin, papakita ko po sa inyo mamaya. So dito nakalagay is unregistered po. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano kabilis mag-register dito ng ating mga Globe at TM SIM card sa ating Globe One app account kaysa doon sa website. So dito, tap lang po natin itong ating registered your SIM card kasi dito tayo mag-register ng ating mga SIM card na bagong bili. Okay? So, napakadali lang talaga dito. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano kabilis. Okay? So, tap lang po natin yung registered. Ayan. So, dito, tingnan nyo lang po. Make sure nyo lang po na tama po yung ating mobile number para hindi tayo magka-aberya pagdating po ng ating registration. So, sa akin, chinik ko lang yung aking number. So, pagkita ko po, tama naman po. So, dito tap natin itong next. Kapag tama po yung ating mobile number. Okay, so dito po, may verification agad. So, accept lang po natin itong terms and condition po nila, privacy. Then, antayin lang po natin yung ating 6-digit code na dadating po sa ating mga number. Okay, so within the 5 minutes lang po yan. Kaya antayin lang po natin. So, sa akin kasi medyo matagal-tagal. So, ito na siya, dumating na siya. Fast forward ko na lang po. At lagay ko lang po dito yung aking PIN or code po. Okay, so dito antayin lang po natin. At ito na nga po siya. Ayan, so as you can see, ito na siya, filled are required mandatory. So, yung mga asterisk red po, yung mga red po sa taas, mandatory or required po yan na fill upan. Katulad dito, national or citizenship. So, dito, tap natin Philippines. Then, dito naman po sa ownership, SIM owner. So, pili po kayo dito if SIM owners, parent or guardians, or authorized representative lang po. So, pili po kayo. So, dito po, fill upan lang po natin itong ating mga first name, last name, birthday, middle name, suffix. So, sa suffix po, depende po sa inyo. Kung meron po kayong suffix, lagyan nyo lang po. Kung wala, so wag nyo na lang po lagyan. So, blanco na lang po. Katulad po ng sa akin, blank na lang po yan. O, diba? Yan. So, hindi ko na lagyan ng suffix. Okay, so dito naman po tayo sa where do you live. So, dito sa where do you live po, lagyan lang po tayo dito ng house number. So, house number po is makita po yan sa ating mga billing po ng ating number. Okay, so tingnan nyo lang po doon sa mga pintuan po natin. So, andun po. Then, fill upan na po natin to lahat. Then, dito po sa next, tap lang po natin to next. Pagkatapos na po, so sa akin, na-fill upan ko na po. Yung zip code po, i-search na lang po doon yung zip code ng inyong lugar. So, lalabas po yan. Then, tap po natin tong next. And then, tap po natin tong proceed. Pagkatapos, ayan. So, dito na po tayo sa best part po. So, dito po tayo yung mga kasagaran sa mga subscriber ko na nagtatanong sa akin sa comment section na mahirap daw dito mag-send ng ating valid ID. So ito po yung mga requirements. So dapat 5 MB lang po. So walang filter. Then dito, ayan, tingnan nyo lang po yan lahat. Basahin nyo lang po. Sundin nyo lang po lahat para hindi tayo magka-aberya. Then dito po sa ID type.
dito pili po tayo ng kahit anong ID type na meron po tayo dito. Ayan. So, dapat take note po kung ano po nakalagay na name po sa ating mga ID. So, dapat same pa rin po sa information na pinil up po natin doon sa unang part po nitong SIM registration, okay? So, dapat hindi po magkaiba para ma-accept po tayo agad. So, dito po sa photo and ID validation, ayan. So, take a photo or upload na lang po tayo dyan. Papakita ko po sa inyo mamaya. Then, dito naman po tayo sa ating ID. So, ito po yung aking ID. ID number ko. So, okay. So, fill up nyo lang po dyan yung ID number nyo. Then, dito naman po tayo sa upload or take a photo. Ayan. So, sa akin, nag-upload na po ko ng take a photo. So, tingnan natin kung okay ba siya. Ayan. So, medyo kinabahan ako dyan ng part na yan. Okay. So, yun. Tinanggap nga siya. So, ito yung aking ID. So, buti na lang tinanggap siya. And then, dito na po tayo sa take a photo or take a selfie. So, yan. Yan po yung aking picture po. So, yan lang po. Magka-the-same lang naman po yung aking mukha at doon po sa number. Then, tap natin tong next. Pagkatapos po ay check lang po natin tong required. So, pili po kayo or English ba or Taglish. Yung Taglish po is Tagalog-English. So, pagkatapos po, submit lang po natin kapag okay na po. Ayan, so, dito po is, nana po sa inyo kung yes po nyo po or nothing. So, sa akin, yes ko lang po. Then, ito po yung aking reference code. Ayan, so dito, nakalagay na registration submitted. Ayan. So, within the 24 hours, ma-validate na po nila yung ating registration po. Okay, so hindi na po natin kailangan mag-antay dito ng 24 hours kapag dito tayo mag-register sa Globe One app account. Okay, so papakita ko po sa inyo kung bakit. So dito, ayan. Go to home lang po tayo. Ayan, so go to home lang po tayo. So dito nakalagay po, ayan, refresh lang po muna natin. Baka kasi mag-iba-iba po eh. So refresh ko lang, ayan, refresh lang po natin. Okay, so antayin lang po natin. So yan po, nakalagay po dito na registered na po siya. O diba? So hindi ko na nag-antay ng 24 hours. So grabe. Yan po yung usage of January 21, 2025, 10:31 AM. Okay, so yan po yung time na ginamit natin ngayon. So same po kanina. So yun, registered na po ako. O diba? So ganoon lang kadali. Unlike doon sa website ng Globe na medyo matagal talaga siya. At saka, marami kasi akong mga bad experience doon kapag doon ako nag-register ng aking mga SIM card. TM man or Globe. So, ganito lang to kadali kaibigan. Grabe, register na agad ako. And, yan. So, kung gusto mo to kaibigan, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat kaibigan sa panonood. So, ganyan lang kadali kaibigan mag-register ng ating SIM card. Diba? Walang kahirap-hirap. Grabe, sobrang dali lang talaga. Ma-access na tayo na rin natin yung mga feature ng ating mga TM dito sa Globe One app account. So yun, registered na ako. Ni-refresh ko lang yan ng ilang beses. So yun lang kaibigan. Thank you sa panonood kaibigan. And God bless. So this is the end of our video kaibigan. Ayan. So I hope nagustuhan mo tong video na to. So ganun lang mag-register ng ating TM SIM card. Gamit po yung ating mga national ID. Okay, o diba? So ganun lang kaibigan mag-register ng ating TM SIM card. So yun. So kung nagustuhan mo tayo, see you soon to my next video. Thank you for watching kaibigan and God bless.